Sa mundo natin ngayon, madalas pinagtatalunan ang katotohanan at madaling maligaw ang katapatan. Hinihiling ko sa inyo, piliin ang marangal kahit walang parangal at ang panindigan na tama kahit walang nakakakita. Ito ang isa sa pinakamagandang mensahe mga idol ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos na kahit wala di umano nga mga idol na nakakakita ay gawin pa rin ang tama. At gawin nga mga idol ang isang bagay ng marangal kahit walang parangal. Sa panahon ngayon mga idol ay nangingibabaw pa rin ang kasinungalingan, lalo na mga idol sa mga napapanood natin na mga fake news sa mga vlogger. Sa mga vloggers nga mga idol na walang tinitingnan kundi ang kanila lamang mga iniidolo at ang kanilang mga pinapanigan. Wala namang masama mga idol kung tayo ay pumanig sa ating mga iniidolong mga politiko, subalit kung sila ay nasa tama lamang. Pero kung nakikita mo naman mga idol na mali ang kanilang ginagawa at puro batikos na lamang ang kanilang ginagawa at paninira sa kanilang mga kapwa politiko, ay matutuwa ba kayo nga mga idol sa ganoong pag-uugali? Kahit naman ang kanilang mga ibinabato sa kanilang mga kalaban ay puro lamang paninira, na kung saan nga mga idol ang lahat ng mga nakakapanood ay tuluyan na nabulag sa katotohanan at tila nga mga idol ang kanilang napapanood na lamang ang kanilang pinaniniwalaan. Katulad na nga lamang mga idol ng ating mapapanood na kung saan nga mga idol ay walang habas kung magsalita at harap-harapan nga mga idol na sinasabi na ang ating presidente ay walang kwenta at marami pa nga mga idol na negatibong sinasabi patungkol sa ating Pangulo. Ang bibigyan natin ng reaction video ngayon nga mga idol ay patungkol sa isang Kali survey na kung saan nga mga idol ay mapapanood natin dito na sinasabi nila na wala daw di umanong nagawa ang ating Pangulo, na ating mapapanood nga mga idol sa isang vlogger na nagngangalang si Jit TV Komentaryo, na dito ay mapapanood natin nga mga idol ang iba't ibang opinyon ng ating mga kababayan patungkol sa ating Pangulong si BBM. At ang lahat ng ito nga mga idol ay bibigyan natin ng reaksyon at opinyon dito lamang sa Opinyon Mo TV. Tila marami pa rin nga mga idol sa ating mga kababayan ang nananatiling bulag sa katotohanan at tanging ang kanilang mga paniniwalaan lamang ang nangingibabaw sa kanilang mga kaisipan. At dahil nga mga idol malaki ang kanilang paniniwala at paninindigan sa kanilang mga iniidolo, katulad na lamang mga idol kay Inday Sara Duterte at kay dating Pangulong Duterte, na kung saan nga mga idol ay mas nangingibabaw ang mga taong ito na sila ay kanilang paniwalaan. Kaya naman ang ating mapapanood nga mga idol ay parang nakakagulat para sa ating mga sumusuporta sa ating gobyerno, dahil hindi natin nga mga idol magets ang mga taong ito kung sila ba ay marunong makiramdam sa kanilang kapiligiran o baka naman tanging ang kanilang mga sinusuportahan lamang ang kanilang nakikita. Katulad na lamang mga idol ng ating mapapanood na kung saan nga mga idol ay tinatanong sila kung ano ang grade o grado ng ating mahal na Pangulong si BBM. 1 to 5 nga mga idol ang grade na ibibigay, subalit mayroong 3 nga mga idol sa mga ito ang puro negatibo ang naibigay sa ating Pangulo. At hindi lamang basta negatibo mga idol, dahil puro nga mga idol masasama ang kanilang binitawang salita para sa ating Pangulo. Narito nga mga idol at panoorin natin at kayo na mismo ang humusga. Ma'am, bilang Pilipino, ano pong grade na ibibigay nyo kay BBM? 1 to 5, 5 ang pinakamataas, 1 ang pinakamababa, ma'am. 1. 1 lang, ma'am? Oo. Bakit po 1, ma'am? Ayaw Di lang, ko. baka masigasahan po kayo, ma'am. Ibinuto ko siya pero nagsisisi ako. Ma'am, bakit Yun po lang. pwede nyo paki-explain, ma'am? Ay basta ayoko na yung mga patakaran niya, ayoko yung dumadami ang bangag, dumadami ang adik, yung basta ganon. Ibinoto nyo po siya, ma'am? Ibinoto ko siya pero nagsisisi ako. Si Sara, ma'am, binoto nyo rin. Binoto ko Yung unit kasi team. partner sila. Opo. Mas gusto ko na si Sara ngayon. Bakit po si Sara mas gusto nyo, ma'am?
Ay, siyempre, mas gusto ko yung patakaran ng papa niya. Si Duterte po, si Digong. Ay, opo. Opo, sige po. Thank you po sa opinion, ma'am. Inyong napanood nga mga idol si ate kung paano niya sagutin ang nagtatanong sa kanya patungkol sa ating Pangulo na kung saan nga mga idol ay halos isuka na niya si BBM. Na ayon nga mga idol kay ate ay mas magaling di umano ang dating Pangulong si Duterte kaysa sa ating Pangulo ngayon na si PBBM. Ano man nga mga idol, kahit gaano man kagaling ang isang Pangulo, kung ito ay napalitan na ng bagong Pangulo ay dapat suportahan pa rin natin ang kasalukuyang gobyerno. At ang susunod nga mga idol na ating mapapakinggan at mapapanood ay isang babae nga mga idol na nagsasabi na hindi daw niya gusto ang ating Pangulo dahil ang mamahal daw di umano ng lahat ng mga bilihin at hindi daw katulad nga mga idol ni dating Pangulong Duterte na kung saan nga mga idol ay kahit nagkakapatayan na ay buhay naman daw ang mga tao. Ang gulo, di ba? Ma'am, kayo anong grade nyo sa kanya? Kay BBM, bilang presidente. 1 lang. Bagsak din, ma'am. Bagsak. Puro bagsak. Bakit bagsak, ma'am? Ha? Bakit po 1, ma'am? Kasi nga, naghihirap ang taong bayan ngayon sa mahal ng bilihin. Nararamdaman nyo ba yung ano, ma'am? Oo, ang crisis ngayon. Opo. Ramdam na ramdam. Saan po mas magaan nung panahon ng Duterte o ngayon, ma'am? Kay Duterte mas okay kasi ang panahon niya kahit na nagkakapatayan, buhay ang tao. At ang pinakahuli nga mga idol na bibigyan natin ng reaksyon ay tungkol nga mga idol sa sagot ni ating na kung saan nga mga idol ay ibinida pa niya si Sara Duterte. Na sinasabi nga niya mga idol na hindi daw talaga niya gusto si BBM at mas gusto niya si Sara Duterte. At nang tinanong nga mga idol kung bakit gusto niya si Sara Duterte ay ang sagot niya nga mga idol ay ito. Ma'am, habang naghihintay kayo ng barbecue, pwede makakuha ng opinion nyo, ma'am. Survey lang po. Ma'am, ano pong mabibigay yung grade kay BBM bilang presidente sa obserbasyon nyo, ma'am? 1 niya? Opo, 1 ang pinakamababa, 5 ang pinakamataas. Bagsak, ma'am, bagsak. Bakit po, ma'am? Bakit? Ha? Bakit po? Hindi naman sa pangano, pero sabi niya kasi yung pangako niya napapako eh. Like what po, ma'am? Yung bigas eh, papako. Yung bigas na 20 pesos, Yes. ma'am. Pero meron na rin 35 ngayon, no? Wala, saan? Walang 35 dito. Meron na doon sa Kadiwa na 35 eh. We, Ma'am, binoto niyo po ba yung unit team, si BBM tsaka Sara? opo, Opo. Sino po mas gusto niyo sa kanila, si Sara o si BBM, ma'am? si Sarah. Ay, mas gusto niyo na si Sara ngayon, ma'am. Sige, bakit si Sara, ma'am? Ano, teka lang. Nausukan tayo. Bakit ka Sara na ngayon, ma'am? Si Sarah kasi tahimik lang, hindi siya hindi siya, kumbaga, kung may issue man sila, hindi niya sinisiraan yung kalaban niya, ganun. Pagka ba tumakbo siya ng presidente sa 2028, boboto niyo? Opo, Yes, sige. Thank you pa, ma'am. Thank you po. Inyong narinig nga mga idol ang sagot ni Ating na kung saan nga mga idol ay ibinida pa niya si Sara Duterte na di umano nga mga idol ay mabait at tahimik lang at hindi gumaganti sa mga kalaban niya na kung saan nga mga idol ay tahimik lang daw ito na nagtatrabaho. Ito ang patunay nga mga idol na marami sa ating mga kababayan ang nilamon na lang kasinungalingan na napapanood nila sa kanilang mga iniidolo at mga fake news na vloggers na kanilang pinapanood. At sa sinasabi ni ating nga mga idol na mabait di umano si Sara Duterte at hindi gumaganti at hindi naninira, ay kayo na nga mga idol ang magsabi kung ang mga sinasabi ba ni ating ay mayroong katotohanan o wala. Nasa inyo nga mga idol ang desisyon kung ano ang inyong paniniwalaan. Kung kayo ang tatanungin mga idol, naniniwala ba kayo sa sinabi ni ating na mabait ba si Sara Duterte? O ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ibahagi mo naman mga idol ang inyong opinion at reaksyon sa ating comment section.